Ang unang naramdaman ni Marilu ay ang gaspang ng tela sa kanyang pisngi. Magaspang at may amoy ng basang lupa. Pagkatapos ay ang dilim. Isang dilim na hindi pangkaraniwan, isang dilim na parang may bigat na dumadagan sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang gumalaw. Walang nangyari. Sinubukan niyang magsalita. Isang ungo lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang huli niyang natatandaan ay ang matamis na ngiti ni Isabela, ang kanyang manugang. Ang pag-abot nito ng isang baso ng malamig na herbal tea. Para po ito sa stress ninyo, Mama. Pampakalma. At si Marco, ang kanyang nag-iisang anak. Nakatayo sa likod ni Isabela, ngumingiti rin. Pero may kakaiba sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mabasa. Pinilit niyang alalahanin ang lahat. Uminom siya. Matamis sa simula. Pagkatapos ay may mapait na naiwan sa kanyang dila. Ilang minuto lang, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang pamamanhid ng kanyang mga braso. Bumagsak siya sa sahig ng sarili niyang mansyon. Ang paningin ay nanlalabo. Pero ang pandinig niya, tila lalong tumalas. Sigurado ka ba, Marco? Walang atrasan to. Ang boses ni Isabela, hindi na malambing. Malamig at matigas na parang yelo. Pero Isabela, nanay ko pa rin siya. Narinig niya ang panginginig sa boses ng kanyang anak. Isang malutong na sampal ang sumunod. Nanay mo na walang ginawa, kundi kontrolin ang buhay mo. Nanay mo na mas mahal pa ang kumpanya kaysa sa sarili niyang anak. Ito na ang pagkakataon natin, Marco. Sa atin na ang lahat ng ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Luha. Pero kahit ang pag-iyak ay hindi niya magawa. Ang tanging nagawa niya ay makinig sa kanilang plano. Isang planong perpekto, isang planong walang awa. Ang anak ko, ang sarili kong anak. Iyon ang huling malinaw na pumasok sa kanyang isip bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ngayon, narito siya. Nakabalot sa loob ng isang sako. Idinuyan, ibinagsak, at ngayon ay kinakaladkad. Nararamdaman niya ang bawat bato at bawat sanga sa ilalim ng kanyang likod. Ang sakit ay unti-unting gumagapang, nilalamon ang pamamanhid na iniwan ng lason. Huminto ang pagkaladkad sa kanya. Narinig niya ang dalawang mahihinang hump sa lupa na parang may dalawang taong tumalon mula sa isang sasakyan. Dito na, sabi ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Ang driver nila, si Mang Berto, na 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya. Pati siya? Siguraduhin niyong walang makakakita. Utos ng boses ni Isabela. Itapon niyo sa pinakamalalim na parte ng talahiban. Hayaan siya niyang mabulok dyan. Isang malakas na puwersa ang bumuhat sa kanya. Pakiramdam niya ay lumilipad siya sa hangin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Tumama ang kanyang ulo sa isang bagay na matigas. Isang iglap na sakit ang kumislap sa kanyang bumbunan bago muling bumalik ang dilim. Nagising siya sa malakas na dagundong ng kulog. Naramdaman niya ang lamig. Ang ulan ay bumubuhos at ang tubig ay unti-unting tumatagos sa tela ng sako. Binabasa ang kanyang damit, nilalamig ang kanyang balat hanggang sa buto. Sumisigaw ang kanyang isip, tulong, tulungan niyo ako. Pero ang katawan niya ay manhid pa rin. Isang bilanggo sa loob ng sarili niyang laman. Ito na ba ang katapusan ko? Dito sa isang madilim at mabahong lugar, itatapon na parang basura? Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang imperyong binuo niya mula sa wala, ay mapupunta lang sa mga taong pumatay sa kanya. Isang pamilyar na imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang yumaong asawa. Nakangiti ito. Inaabot ang kamay sa kanya. Halika na, mahal. Tila bulong nito. Pumikit si Marilu. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang tanggapin ang kanyang sinapit. Wala nang pag-asa. Wala nang... Isang nakakasilaw na ilaw ang tumagos sa sako, kasabay ng isang malakas na tunog ng preno. Naramdaman niya ang isang malakas na pagyanig
nang may bumangga sa kanya. Ang katahimikan pagkatapos noon ay nakakabingi, maliban na lang sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ilang sandali ang lumipas. Narinig niya ang pagbukas ng isang pinto. Mga yabag na papalapit, mabagal, nag-aalangan. Huminto ang mga ito sa tabi niya. Sa gitna ng kadiliman at pag-ulan, sa bingit ng kamatayan, narinig ni Marilu ang isang boses. Isang boses na hindi pamilyar. Isang boses na puno ng pagkatakot at pagkalito. Diyos ko, ano to? Malakas ang kabog sa dibdib ni Aldrin. Mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Kanina pa siya nagmamaneho ng walang direksyon. Palayo sa Maynila. Palayo sa mga taong gustong manakit sa kanya. Ang laman lang ng isip niya ay ang mukha ni Mang Cardo, ang pinuno ng mga nagpapautang habang dinuduro siya. Isang linggo, Aldrin. Kung wala ka pa ring pera, kaluluwa mo na ang kukunin ko. Napahawak siya sa manibela. Ang wallet niya, 200 piso na lang ang laman. Pamasahe sana niya papuntang probinsya. Magtatago. Magsisimula ulit. At sa gitna ng kanyang pagtakas, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ito pa ang nangyari. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang tricycle. Ano ba yon? Inis na sigaw niya sa sarili. Aso? O baka sanga lang ng kahoy na nahulog dahil sa malakas na hangin? Itinigil niya ang tricycle sa gilid ng daan. Kinakabahan siyang bumaba. Ang tanging ilaw lang ay mula sa headlight ng kanyang motor na lumilikha ng nakakatakot na mga anino sa pagitan ng matataas na talahib. At doon, sa gitna ng kalsada, nakita niya ito. Isang malaking sako. Sino namang tanga ang mag-iiwan ng sako sa gitna ng daan? Baka may lamang patay na hayop. Kadiri. Lalampasan na sana niya ito. Sasakay na ulit sa tricycle at haharurot palayo. Pero may pumigil sa kanya. Ang itsura nito, parang hugis tao. Hindi. Imposible. Guni-guni niya lang yon. Pero hindi na siya mapakali. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Itinutok niya ang ilaw mula sa kanyang cellphone nang makita niya ang isang hibla ng buhok na nakalabas sa siwang ng sako. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Buhok ng tao. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pagkakatali ng sako. Ang amoy ng basang lupa at pabango ng babae ang sumalubong sa kanya. Isang kamay ang una niyang nakita, maputla at may mamahaling singsing. Pagkatapos ay isang braso, isang mukha. Napaurong si Aldrin. Napasandal siya sa kanyang tricycle, nanginginig ang mga tuhod. Diyos ko, ano to? Halos pabulong niyang sabi. Isang babae, mukhang mayaman, walang malay, pero humihinga pa. Nakita niya ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ano ang gagawin niya? Ang unang pumasok sa isip niya. Tumakbo. Umalis na siya. Magkunwaring walang nakita. Delikado ito. Baka siya pa ang mapagbintangan. Baka lalo siyang mabaon sa problema. May humahabol na nga sa kanya. Dadagdag pa ba ito? Pero habang pinagmamasdan niya ang babae, naawa siya. Paano kung walang ibang makakita sa kanya dito? Mamamatay siya sa ginaw. O baka balikan siya ng kung sino mang nagtapon sa kanya dito. Naalala niya ang kanyang ina. Noong nabubuhay pa ito, palagi nitong sinasabi, Anak, kahit gaano kahirap ang buhay, wag na wag kang tatalikod sa taong nangangailangan ng tulong. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nabaon sa utang. Ang pagpapagamot sa sakit ng kanyang ina. Isang utang na kahit sa kamatayan nito ay dala-dala pa rin niya. Napapikit si Aldrin. Patawarin niyo na ako. Ni, bulong niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Puno ng bagong determinasyon. Hindi niya ito kayang iwan. Hindi kaya ng konsensya niya. Maingat niyang binuhat ang babae. Nagulat siya sa gaan nito.
Inihiga niya ito sa loob ng sidecar ng kanyang tricycle. Kinumutan niya ito ng sarili niyang lumang jacket. Saan niya ito dadalhin? Hindi pwede sa ospital. Maraming tanong doon. At madali siyang mahahanap ng mga tauhan ni Mang Cardo. Isa lang ang alam niyang lugar. Ang maliit at masikip niyang kwarto sa Maynila na tinatakasan niya kanina. Ironiko. Pero iyon ang pinakaligtas na lugar na maiisip niya sa ngayon. Mabilis niyang pinaandar ang tricycle pabalik ng syudad. Bawat sirena ng ambulansya o pulis na marinig niya ay nagpapakaba sa kanya. Nang makarating sila sa kanyang apartment, maingat niya itong binuhat paakyat sa makitid na hagdanan. Inihiga niya ito sa kanyang banig, ang nag-iisang higaan niya. Kumuha siya ng malinis na bimpo at tubig. Dahan-dahan niyang pinunasan ang putik sa mukha nito. Maganda ito. Kahit may mga galos at pamumutla, bakas pa rin ang karangyaan at ganda sa mukha nito. Pero may napansin siyang kakaiba. Ang mga mata nito, nakadilat, pero parang hindi nakakakita. Tila tumatagos lang ang tingin nito sa kawalan. Bulag ba siya? O epekto lang ito ng kung ano man ang nangyari sa kanya? Habang pinupunasan niya ang leeg nito, isang bagay ang kumislap sa liwanag ng mahina niyang bumbilya. Isang kwintas, hindi ordinaryong kwintas. Isang kwintas na may mga diamante. Kumikinang ito na parang mga bituin. Napalunok si Aldrin. Hawak-hawak niya ang basahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa alahas. Alam niyang napakalaki ng halaga niyon. Siguradong higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng utang niya. Sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa takot at pagtatago. Ang kailangan niya lang gawin ay kunin ito. Pagkatapos ay iwan ang babae sa isang ospital. Walang makakaalam. Isang madali at mabilis na solusyon sa lahat ng kanyang problema. Nandoon na, sa harapan niya, abot kamay niya. Pagpasok ni Isabela sa malaking pinto ng mansyon, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa loob ay hindi nagbago, pero para sa kanya, iba na ang amoy nito. Amoy tagumpay. Amoy kapangyarihan. Sa wakas, akin na ang lahat. Napansin niya ang pamumutla at panginginig ng kamay ni Marco sa kanyang tabi. Hinawakan niya ito ng mahigpit, isang pagpapaalala kung sino ang may kontrol. "Umayos ka, Marco," bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Tapos na ang mahirap na parte. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay umarte. Pero Isabela, paano kung may makahanap sa kanya? Nanginginig na tanong ni Marco. Humarap si Isabela sa asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito, pero ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Walang makakahanap sa kanya. At kahit may makakita pa, sino ang maniniwala sa isang matandang nababaliw na? Tayo ang pamilya niya. Tayo ang biktima dito. Tandaan mo yan. Iniwan niya si Marco sa sala at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Dumiretso siya sa opisina ni Marilu. Ang puso ng imperyo nito, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon ang lahat, malinis at nasa ayos na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Ngumisi si Isabela. Umupo siya sa silyang katad na laging inuupuan ng kanyang biyenan. Malambot ito at amoy mamahaling pabango. Hinaplos niya ang makinis na kahoy ng lamesa. Ito ang trono. At siya na ang reyna. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng abogado ng pamilya, si Attorney De Guzman. Pagkatapos ng ilang ring sumagot ito. "Attorney De Guzman, si Isabela po ito." Sabi niya, ang boses ay maingat na tinimpla para maging puno ng pag-aalala at alinlangan. "Isabela, napatawag ka? Nakausap mo na ba si Marilu?" Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Huminga ng malalim si Isabela, isang pagsisimula ng kanyang pag-arte. "Attorney, iyon na nga po ang problema. Nag-away po kami ni Mama.
Tungkol po sa pamamalakad sa kumpanya. Pagkatapos ay umalis po siya. Nag-empake at umalis. Hindi po namin alam kung saan nagpunta. Naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang boses. Magaling. Napakagaling. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Ganoon ba? Hay, ang tigas talaga ng ulo ng nanay mo. Sige, hahayaan ko muna siyang magpalamig. Siguradong babalik din yon. Sana nga po, attorney. Sana nga po. Nag-aalala po talaga ako, sabi ni Isabela habang isang pigil ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkababa niya ng telepono, isang pakiramdam ng lubos na kasiyahan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napakadali. Ang lahat ay naniniwala sa kanyang palabas. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto. Ang mga painting, ang mga libro, ang mga tropeyo ng tagumpay ni Marilu. Lahat ng ito, sa kanya na. Hindi na siya babalik sa buhay na pinanggalingan niya. Hinding-hindi na. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Ma'am, sabi ng isang magaspang na boses, isa sa mga tauhan na inutusan niyang magtapon sa matanda. O ano? Siguraduhin niyong malinis ang trabaho niyo. Kalmado niyang sabi. Ma'am, may problema po. Nawala ang nangiti ni Isabela. Anong problema? Binalikan po namin yung lugar para siguraduhing walang ebidensya. Pero, ma'am, wala na po yung sako. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Napatayo siya. Anong sinasabi mo? Paanong mawawala yon? Hindi po namin alam, ma'am. Nilinis po namin ang mga bakas ng gulong, pero yung sako po mismo, wala na. Naramdaman niya ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Hanapin niyo. Baka kinuha ng mga nangangalakal ng basura o baka naanod lang sa kanal. Ma'am, may isa pa po. Narinig niya ang kaba sa boses ng lalaki. May nakita po kaming CCTV sa isang poste malapit doon. Malabo po. Pero may isang tricycle na huminto malapit sa lugar kung saan natin siya itinapon. Halos kasabay po ng oras natin. Isang tricycle. Nanikip ang dibdib ni Isabela. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang gumapang sa kanyang likod. Hindi ito pwedeng mangyari. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Isang tricycle. Isang hindi inaasahang testigo, isang maliit na bato na maaaring magpaguho ng lahat ng kanyang pinagplanuhan. I-send mo sa akin ang pictures, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Ilang sandali lang, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang malabong larawan, isang tricycle sa gitna ng ulan. Walang plaka, walang mukha. Pero nandoon ito. Isang patunay. Isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang takot. Hanapin niyo ang tricycle na yan. Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Kahit halughugin niyo ang buong Maynila, hanapin niyo yan at ang driver niyan, buhay o patay. Napalunok si Aldrin habang nakatitig sa kumikinang na kwintas. Ang solusyon sa lahat ng problema niya, nakasabit lang sa leeg ng babae. Napakadali. Isang kamay lang, isang hila. Pero habang tinititigan niya ang payapang mukha nito, ang mga pilat at galos na tanda ng sinapit nito, isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang kanyang ina, nakangiti sa kanya, na may bahid ng pagkadismaya. Mariin siyang napapikit at umiling. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya pinalaki ng nanay niya para maging ganoon. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa pag-aalaga. Kumuha siya ng kumot at maingat na itinakip sa katawan ng babae. Umupo siya sa isang sulok, sa sahig, at binantayan ito hanggang sa siya na mismo ang nilamon ng pagod at antok. Nagising si Aldrin sa isang mahinang kaluskos. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang babae na pilit na bumabangon. Ang mga mata nito ay gising na gising.
puno ng pagkalito at takot, at gumagalaw-galaw na parang may hinahanap sa dilim ng kwarto. "Sino ka? Nasaan ako?" Tanong nito. Ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng awtoridad. Dahan-dahang tumayo si Aldrin, itinaas ang dalawang kamay na para bang kaharap niya ay isang mailap na hayop. "Kalma lang po, ma'am. Ligtas po kayo dito. Ako po si Aldrin." "Aldrin?" Inulit nito ang pangalan niya. "Anong ginagawa ko dito? Anong nangyari sa akin?" Sinubukan nitong tumayo, pero nanghina ito at napaupong muli sa banig. "Nakita ko po kayo sa daan. Sa loob po ng isang sako." Dahan-dahan niyang paliwanag. "Basang-basa po kayo sa ulan at walang malay. Kaya dinala ko po kayo dito sa kwarto ko." Hindi ito nagsalita. Ang atensyon nito ay naibaling sa sarili nitong mga kamay, sa mga damit na suot. Pagkatapos ay sa paligid. Ang mga mata nito ay patuloy na gumagalaw, pero halatang wala itong makita. "Bakit? Bakit ang dilim?" Tanong nito. Ang boses ay nagsimula nang magpanik. "Buksan mo ang ilaw. Inuutos ko sa'yo." Napatingin si Aldrin sa nag-iisang bumbilya na nakasabit sa kisame. Nakabukas na yon. "Pero ma'am, bukas na po ang ilaw." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nakita ni Aldrin ang unti-unting pagbabago sa mukha ng babae, mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa, at sa huli, sa purong takot. Hinawakan nito ang sarili nitong mukha, kinapa ang mga mata. Hindi maari. Bakit wala akong makita? Bakit?" Nagsimula itong magwala. Kinakapa ang lahat sa paligid niya na parang isang taong nalulunod. Agad na lumapit si Aldrin. "Ma'am, teka lang po. Huminahon po kayo." "Huwag mo akong hahawakan," sigaw nito. Sa pagpanik nito, nahagip nito ang isang basong tubig sa tabi na bumagsak at nabasag sa sahig. "Naku, delikado po," sabi ni Aldrin. Sinusubukang ilayo ito sa mga bubog. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang biglang lumabas sa bibig ng babae. Sino ako?" Natigilan si Aldrin. Tumingin ito sa direksyon niya. Ang mga mata ay puno ng luhang, hindi makita ang patutunguhan. Hindi ko maalala ang pangalan ko." Isang bagong komplikasyon. Hindi lang ito bulag, may amnesia pa. Mabilis na nag-isip si Aldrin. Kung hindi nito naaalala kung sino siya, mas lalo siyang hindi pwedeng dalhin sa ospital o sa pulis. Baka isipin pa ng mga tao na siya ang may gawa nito. At paano niya ito ipapakilala? Sa mga tsismosang kapitbahay. Kailangan niya ng isang pangalan. Isang simpleng pangalan. Naalala niya ang kanyang yumaong tiyahin, isang mabait ngunit masungit na matanda. Tita Lourdes. "Ah, Tita Lou," biglang sabi ni Aldrin. Napatingin ito sa kanya. "Tita Lou?" "Opo." Mabilis niyang dugtong, sinusubukang maging kapani-paniwala. "Malayo po kayong kamag-anak ng nanay ko. Naaksidente po kayo. Ako po muna ang mag-aalaga sa inyo habang nagpapagaling kayo." Tinitigan siya nito ng matagal. Hindi niya alam kung naniniwala ito. Pero sa wakas ay tumango ito ng dahan-dahan at huminahon. Ang pagod at sakit ay malinaw na makikita sa mukha nito. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang routine ang nabuo sa loob ng maliit na kwarto. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, aalis si Aldrin para magluto ng lugaw sa karinderya sa kanto. Iyon lang ang kaya ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong isusubo sa babaeng tinawag niyang Tita Lou. Sa una puno ito ng pag-aalinlangan. "Ano ito? Parang walang lasa." Reklamo nito noong unang araw. Ang boses ay parang isang reyna na pinapakain ng pagkain para sa alipin. Napakamot lang ng ulo si Aldrin. "Pasensya na po, tita. Lugaw lang po yan. Yan lang po ang kaya kong bilhin." Hindi na ito umimik, pero tinanggap din nito ang bawat subo. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Aldrin na kahit bulag
at walang maalala, hindi nawawala ang pagiging alta nito. Ang paraan nito ng paggupo, ang pag-uutos nito sa kanya na ayusin ang kumot, ang pagtatanong nito kung malinis ba ang basong ginagamit niya. Minsan, nakakainis. Pero madalas, natatawa na lang si Aldrin. Para siyang nag-aalaga ng isang nawawalang prinsesa sa gitna ng tondo. Isang hapon, nakita niyang nakaupo lang ito sa isang sulok, tahimik na nakikinig sa ingay ng mga sasakyan sa labas. May lungkot sa mukha nito. Lumapit si Aldrin at umupo sa sahig sa tapat niya. Tita Lou, okay lang po kayo? Hindi ito sumagot. May joke po ako, sabi ni Aldrin. Hindi pa rin ito kumibo. Ano ang sabi ng isda nung nabiyak ang dagat? Tuloy niya. Katahimikan. Eddie, wala, sabi ni Aldrin sabay tawa ng malakas sa sarili niyang joke. Narinig niya ang isang mahinang pfft. Sinubukan nitong pigilan, pero sa huli ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang unang nangiti na nakita ni Aldrin mula rito. Para itong sinag ng araw na tumagos sa madilim nilang kwarto. Gumaan ang pakiramdam ni Aldrin. Ang corny mo, mahinang sabi nito, pero naroon pa rin ang ngiti. Dahil sa ngiting iyon, naging mas magaan ang kanilang pagsasama. Nagsimula na itong magtanong tungkol sa kanya. At si Aldrin, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay may nakausap tungkol sa mga problema niya. Kaya po ako nabaon sa utang, para po sa nanay ko. Kwento niya isang gabi, habang ang ulan ay mahinang pumapatak sa kanilang bubong na yero. May sakit po siya sa bato. Kailangan ng dialysis. Ibinenta ko na po ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Kaya napilitan po akong mangutang kay Mang Cardo. Nasaan na ang nanay mo ngayon? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. Napayuko si Aldrin. Wala na po. Isang buwan na po siyang pumanaw. Pero yung utang naiwan po sa akin. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumapo sa kanyang braso. Salamat, bulong nito. Para saan po? Nagtatakang tanong ni Aldrin. Salamat sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. Pinili mo pa ring tulungan ang isang estrangherong tulad ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aldrin na hindi lang siya isang tricycle driver na tumatakas sa utang. Isa siyang tagapag-alaga. Isang kaibigan. Nakahanap siya ng isang pansamantalang pamilya sa katauhan ng isang misteryosong babae na tinawag niyang Tita Lou. Isang panandaliang kapayapaan ang bumalot sa kanila. Pero ang kapayapaan ay madaling mabasag. Plag! 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 Isang napakalakas na kalabog sa pinto ang biglang yumanig sa buong kwarto. Nagulat silang dalawa. Isang magaspang at galit na boses ang sumigaw mula sa labas. Sapat na para marinig ng buong iskinita. Aldrin, alam naming nandyan ka. Bayaran mo ang utang mo. Biglang gumuho ang panandaliang kapayapaan sa isang malakas na dagok. Blag! 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 Napatalon si Marilu sa kinauupuan. Ang pinto, na nagsisilbing manipis na harang nila mula sa mundo sa labas, ay niyayanig ng malalakas na suntok. Aldrin, alam naming nandyan ka. Bayaran mo ang utang mo. Naramdaman ni Marilu ang biglaang paninigas ng katawan ni Aldrin sa kanyang tabi. Ang init ng palad nito na kanina'y nakapatong sa kanyang braso ay biglang nawala. Diyos ko, nandito na sila. Narinig niyang bulong ni Aldrin. Ang boses ay puno ng takot na hindi nito maikubli. Dito po kayo, tita. Dalian niyo. Hinila siya ni Aldrin patayo. Habang nararamdaman niya ang panginginig ng kamay nito, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot kay Marilu. Sa lahat ng kaguluhan, sa kabila ng kanyang pagkabulag at pagkalimot, ang kanyang isip ay biglang naging napakalinaw. Tila isang parte ng kanyang pagkatao na natutulog ng matagal ay biglang nagising. May ibang daan ba palabas? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at hindi nanginginig. Sa likod po,
Sa bintana. Pero maliit lang po. Sagot ni Aldrin halatang nagpapanik. Patuloy ang pagwawala sa labas. Bubuksan namin to, Aldrin. Pagsisisihan mo to. Tumahimik ka. Mahinang utos ni Marilu, hindi sa mga lalaki sa labas, kundi kay Aldrin. Huminga ka ng malalim. Hindi tayo mahuhuli kung hindi ka mag-iisip ng maayos. Natigilan si Aldrin sa sinabi niya. Naramdaman ni Marilu ang paghupa ng kaunting panginginig nito. Ako'y akayin mo, sabi niya. Gawin mo nang walang ingay. Tumango si Aldrin at inalalayan siya patungo sa likod ng kwarto. Dahan-dahan nilang binuksan ang maliit na bintana. Isang malakas na kalampag ang narinig nila mula sa pinto. Sinisira na nila ito. Mauna na po kayo, tita, bulong ni Aldrin. Inalalayan siya nitong makababa. Ang paa ni Marilu ay lumapat sa isang basang eskinita, malamig at madulas. Pagkababa ni Aldrin, hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Takbo, bulong nito. At tumakbo sila. Ang mundo ni Marilu ay naging isang ipo-ipo ng mga tunog at sensasyon. Ang mahigpit na hawak ni Aldrin sa kanyang kamay, ang tanging kumakabit sa kanya sa realidad. Naririnig niya ang mga sigaw sa likuran nila, palapit ng palapit. Naririnig niya ang paghampas ng kanilang mga paa sa mga natipong tubig ulan. Naamoy niya ang nabubulok na basura sa gilid ng daan. Dito! Sigaw ni Aldrin at bigla silang lumiko. Naramdaman niya ang gaspang ng pader sa kanyang balikat nang masagi niya ito. Wala nang daan, sabi ni Aldrin. Ang boses ay puno ng desperasyon. Isang pader ang nasa harap nila. Huminto si Marilu. Ipinikit niya ang kanyang mga matang walang silbi at pinakinggan ang paligid. Ang mga sigaw, ang mga yabag, at may iba pa. Isang mahinang tunog, agos ng tubig. Sa kaliwa, mabilis niyang sabi. May naririnig akong agos ng tubig. Siguradong may kanal o estero dyan. Nagtiwala si Aldrin. Mabilis silang lumiko sa kaliwa. At gaya ng sinabi niya, isang maliit at madilim na tulay na tumatawid sa isang mabahong estero ang kanilang natagpuan. Mabilis silang tumawid. Nilingon nila ang kanilang likuran. Nakita nila ang anino ng mga humahabol sa kanila na huminto sa kabilang dulo, nag-aalangang tumawid sa madulas na tulay. Iyon na ang pagkakataon nila. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa ang mga sigaw ay napalitan na lang ng malayong ugong ng syudad. Huminto sila sa ilalim ng isang puno, parehong habol ang hininga. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Salamat! Sabi ni Aldrin sa pagitan ng paghinga. Paano niyo nalaman yon? Narinig ko lang, sagot ni Marilu. Nakatayo lang sila doon, basang-basa, pagod, ngunit ligtas. Sa wakas, naglakad sila nang walang direksyon hanggang sa isang malaking istruktura ang kanilang nakita. Isang bukas na pinto. Pumasok sila sa loob para sumilong. Biglang nagbago ang tunog ng kanilang mga yabag. Umalingaw ito. Naamoy ni Marilu ang pinaghalong amoy ng kandila, bulaklak at lumang kahoy. Ang hangin sa loob ay solemne at tahimik. Isang simbahan. Naupo sila sa isa sa mga bangko sa likuran. Walang ibang tao. Sila lang at ang mga imahe ng santo na hindi niya makita. Hinawakan ni Aldrin ang kanyang braso. May sugat po kayo, sabi nito. May kaunting gasgas siya mula sa pagkasagi sa pader. Kinuha ni Aldrin ang isang panyo mula sa bulsa, binasa ito ng kaunting tubig mula sa holy water font at dahan-dahang nilinis ang kanyang sugat. Ang simpleng gesto na yon, ang simpleng pag-aalaga, ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Marilu. Hinawakan niya ang kamay ni Aldrin. Salamat, muli niyang sabi. At sa pagkakataong ito, mas malalim ang kahulugan. Sa katahimikan ng simbahan, sa pakiramdam ng panandaliang kaligtasan, may biglang kumislap sa isipan ni Marilu. Hindi isang tunog, kundi isang imahe. Malinaw na parang totoong nangyayari sa harap niya.
isang mukha, isang binatang lalaki. At sa mga mata nito, may pagsisisi, may takot. Isang mukhang pamilyar, pamilyar na pamilyar. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na dala ng isang alaalang hindi niya maintindihan. Marco. Kinabukasan, nagising si Aldrin sa mahinang pag-ubo ni Marilu. Magdamag silang nanatili sa simbahan, natulog sa matigas na bangko. Ang lamig ng gabi at ang pagod mula sa pagtakbo ay nanunuot sa kanilang mga buto. Tita Lou, may lagnat po yata kayo, sabi ni Aldrin. Hinawakan ng noo nito. Mainit. Kailangan ko lang ng tubig, mahinang sagot nito. Pero alam ni Aldrin na hindi sapat ang tubig. Kailangan nito ng gamot at ng pagkain. Tiningnan niya ang laman ng kanyang bulsa. Ilang barya na lang. Sapat siguro para sa isang bote ng tubig at 2 pirasong tinapay. Pero gamot? Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Dito lang po kayo, tita. Huwag po kayong aalis. Maghahanap lang po ako ng paraan, sabi ni Aldrin. Mag-iingat ka, sabi ni Marilu. At sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ni Aldrin ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa babaeng ito na umaasa na lang sa kanya. Maingat na lumabas si Aldrin. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Isang malaking pagkakaiba sa dilim ng kanilang pinagtataguan. Naglakad siya. Bawat hakbang ay may pag-iingat. Ang mga mata ay laging alerto sa paligid. Alam niyang hinahanap pa rin siya ng mga tauhan ni Mang Cardo. Pumunta siya sa isang maliit na botika. Miss, pwedeng pautang muna ng isang paracetamol? Babayaran ko rin po mamayang hapon. Pakiusap niya. Tinaasan lang siya ng kilay ng tinderayga. Walang utang dito. Nong. Napabuntong hininga si Aldrin at lumabas. Habang naglalakad siya palayo, may napansin siyang 2 lalaki na nakatayo sa isang kanto. Hindi sila mukhang taga roon. Ang kanilang mga damit ay masyadong malinis, ang kanilang mga tindig ay masyadong matikas para sa mga tambay, at nakatingin sila sa direksyon niya. Biglang kumabog ang dibdib ni Aldrin. Hindi ito ang mga tauhan ni Mang Cardo. Iba sila. Mas delikado. Mabilis siyang lumiko sa isang eskinita, binilisan ang lakad. Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Sumusunod. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Hindi siya ang habol nila. Ang habol nila ay ang impormasyon na nasa kanya. Hindi niya pwedeng hayaang masundan nila siya pabalik sa simbahan. Kailangan niya silang ilayo. Tumakbo siya. Pumasok siya sa masisikip na daanan ng mga bahay, tumatalon sa mga natuyong kanal, umaasang maiiwan niya sila. Pero mas mabilis sila at mas sanay. Sa isang liko, hinarang siya. Napapaligiran na siya. Saan mo dinala ang matanda? Tanong ng isa sa kanila. Ang boses ay walang emosyon. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sagot ni Aldrin. Sinusubukang itago ang takot sa kanyang boses. Ngumisi ang lalaki. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ka sa CCTV. Ibigay mo sa amin ang matanda. At bibigyan ka namin ng perang hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Umiling si Aldrin. Wala akong alam. Ang ngisi ng lalaki ay nawala. Kung ganoon, sa masamang paraan na lang, sumugod ang 2 lalaki. Si Aldrin, sa purong adrenaline at desperasyon, ay lumaban. Nakipagsuntukan siya, ginagamit ang lahat ng natutunan niya sa pakikipag-away sa kalye noong bata pa siya. Nakasuntok siya. Nakatama. Pero 2 sila laban sa isa. Isang suntok sa sikmura ang nagpaalis ng hangin sa kanyang baga. Napaluhod siya. Isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang tuhod at bumagsak siya sa lupa. Pinagtulungan siyang sipa-sipain. Magsalita ka na! Sigaw ng isa. Ang tanging nasa isip ni Aldrin ay si Tita Lou. Ligtas sa simbahan. Hindi nila pwedeng malaman. Hindi ko sasabihin, hirap niyang sabi, sa pagitan ng pag-ubo ng dugo. Isang huling malakas na sipa sa kanyang tagiliran
ang nagpadilim sa kanyang paningin. Naramdaman na lang niya ang pagbagsak ng kanyang ulo sa sementadong sahig. Samantala, sa simbahan, hindi mapakali si Marilu. Ang tagal ni Aldrin, masyado nang matagal. Ang kanyang pandinig, na siyang nagsisilbing mga mata niya, ay nakakarinig ng mga nagkakagulong boses mula sa malayo. Mga sigaw, tunog ng away, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi niya nakaya ang maghintay. Gamit ang isang napulot na sanga bilang tungkod, maingat siyang tumayo at kinapa ang daan palabas ng simbahan. Dahan-dahan siyang naglakad. Sinusundan ang direksyon ng ingay. Aldrin? Mahina niyang tawag. Aldrin, nasaan ka? Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa bawat hakbang, ang mga sigaw ay humina at napalitan ng katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Niliko niya ang isang kanto at isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng pabango ni Aldrin na hinaluan ngayon ng isang metalikong amoy, ang amoy ng dugo. Aldrin? Muli niyang tawag, ang boses ay nanginginig na. May narinig siyang isang mahinang ungol sa sahig malapit sa kanyang paanan. Lumuhod siya at kinapa ang dilim. Naramdaman niya ang isang braso, isang katawan, isang basang-basa at malagkit na buhok. Aldrin! Sigaw niya. Niyakap niya ang walang malay na katawan nito. Ang kanyang damit ay nabasa ng dugo nito. Naramdaman niya ang mga pasa, ang mga sugat. Umiyak siya. Isang iyak ng purong kawalan ng pag-asa. Dahil sa kanya. Namatay ang taong nagligtas sa kanya dahil sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sa sobrang higpit ng kanyang yakap, napadiin ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Sa kwintas na suot niya, isang bagay na matigas at kakaiba sa loob ng isa sa mga diamante ang kanyang napindot. Isang mahinang click ang narinig niya na halos hindi marinig sa gitna ng kanyang mga hikbi. At pagkatapos, isang boses na nagmumula mismo sa kwintas. Isang boses na kilalang kilala niya. Malamig, tuso, at walang awa. Sigurado ka ba, Marco? Walang atrasan to. Ang unang nagising sa kamalayan ni Aldrin ay ang amoy. Amoy ng alkohol at malinis na linen. Pagkatapos ay ang pakiramdam. Isang malambot na kama, hindi ang sahig na semento o ang matigas na bangko ng simbahan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Puti ang mga pader. May nakasabit na bote ng dextrose sa kanyang tabi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Ang boses na yon. Pamilyar, pero iba. Nawala ang pangamba at pagkalito. Ang pumalit ay isang boses na kalmado, kontrolado, at puno ng awtoridad. Tumingin siya sa direksyon ng nagsalita. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana si Marilu. Tuwid na tuwid ang likod. Nakasuot ito ng malinis na damit na halatang bago. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod. Kahit hindi pa rin ito nakakakita, ang mukha nito ay seryoso at nakatuon sa isang cellphone na hawak nito na parang may kausap sa speakerphone. Siguraduhin mong lahat ay nasa ayos, attorney, sabi ni Marilu sa kausap. Walang puwang para sa pagkakamali. Ihanda mo ang lahat ng dokumento at ang security, doblehin mo. Napalunok si Aldrin. Ito ba talaga si Tita Lou? Ang babaeng pinapakain niya ng lugaw? At pinapatawa sa mga corny niyang joke? Ang babaeng umiyak habang yakap-yakap siya sa eskinita? Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi si Tita Lou. Isa siyang general na naghahanda para sa isang digmaan. Ibinaba ni Marilu ang telepono at dahan-dahang lumingon sa direksyon niya. Gising ka na pala. Nasaan po tayo? Tanong ni Aldrin. Nasa isang private clinic tayo. Ligtas tayo dito. Isang kaibigan ang may-ari.
Sino po yung kausap niyo? Ang abogado ko. Simpleng sagot nito. Huminga ito ng malalim. Aldrin, salamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Tinaya mo ang buhay mo para sa akin. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob. Wala po yon, tita. Huwag mo na akong tawaging Tita Lou. Putol nito sa kanya. Ang pangalan ko ay Marilu. Marilu Sebastian. At kinuha nila sa akin ang lahat. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Marilu ang lahat. Ang tungkol sa kanyang kumpanya, sa kanyang anak, at sa karumaldumal na ginawa ni Isabela. Habang nagsasalita ito, walang bakas ng awa sa sarili. Ang naroon lang ay isang malamig na apoy ng determinasyon. Pagkatapos niyang magkwento, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngayon, sabi ni Marilu, bibigyan kita ng pagpipilian. May emergency shareholders meeting sa loob ng 2 araw. Babalik ako. Babawiin ko ang lahat. Pero magiging madugo ito at delikado. Pwede kitang bigyan ng malaking halaga ngayon din. Sapat para bayaran ang lahat ng utang mo at makapagsimula ng bagong buhay sa probinsya. Pwede ka nang umalis at kalimutan ang lahat ng ito. Ligtas ka. Tinitigan ni Aldrin ang babae. Nakita niya ito sa pinakamahina nitong estado. At ngayon, nakikita niya ito sa pinakamalakas nitong anyo. Ang babaeng ito ay hindi lang basta mayaman. Isa itong mandirigma. At sa tabi nito, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Aldrin na may halaga siya, na mayroon siyang layunin. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Matatag na sabi ni Aldrin, sinusubukang bumangon sa kabila ng sakit. Hindi kita iiwan, sabi niya. Tinitingnan ito ng diretso, na parang nakikita nito ang katapatan sa kanyang mga mata. Hindi kita iiwan, Mama Marilu. Hanggang sa huli. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Marilu. Alam kong yan ang isasagot mo. Pumasok sa kwarto ang isang matandang lalaki na nakasalamin. Si Attorney De Guzman. May dala itong mga dokumento. Ma'am Marilu, handa na ang lahat, sabi ng abogado. Ayon sa mga source ko sa loob, nagdiriwang na si Isabela. Kampante siyang hawak na niya ang buong kumpanya. Inimbitahan niya ang lahat ng miyembro ng board. Inaasahan niyang kokoronahan na siya bilang bagong CEO. Tumango si Marilu. Mabuti, hayaan natin siyang magpakasaya sa kanyang munting kaharian dahil sa loob ng 2 araw, babagsak ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Dumating ang araw ng pagtutuos. Nakatayo si Aldrin sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, ang Sebastian Tower, ang pugad ng mga ahas. Suot niya ang isang malinis na polo na ipinrovade ng abogado. Sa harap niya ay si Marilu, nakaupo sa isang wheelchair, suot ang isang simple ngunit eleganteng bestida. Ang mukha nito ay kalmado. Itinulak ni Aldrin ang wheelchair, papalapit sa malaking pinto ng gusali. Bawat pag-ikot ng gulong sa makintab na sahig ay parang isang martilyo ng tadhana. Huminto sila sa harap ng pinto. Huminga ng malalim si Marilu. Handa na ako. Ang huling narinig ni Marilu bago bumukas ang pinto ay ang mayabang na boses ni Isabela. Kaya sa pagkawala ng aking biyenan, ako na po, bilang pansamantalang kahalili, ang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Pagkatapos ay ang tunog ng 2 malalaking pinto na dahan-dahang bumubukas. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong conference room. Narinig niya ang paghinto ng lahat ng paghinga. Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin. Ang lahat ng atensyon, lahat ng enerhiya sa silid na yon ay biglang nabaling sa kanila. Magandang umaga sa inyong lahat. Basag ni Marilu sa katahimikan. Ang kanyang boses, kalmado at malinaw, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Mukhang na-miss ko yata ang simula ng pagpupulong. Isang upuan ang gumalaw. Narinig niya ang mabilis na mga yabag ni Isabela na papalapit. Mama, Diyos ko, Mama,
Buhay ka. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring gulat at tuwa. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay, ngunit ang lamig nito ay parang kamay ng isang patay. Hinila ni Marilu ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan, Isabela." Natigilan ito. "Mama, ano pong sinasabi niyo? Saan po kayo galing? Nag-alala kami ng husto. Ang akala namin..." "Ang akala niyo? Patay na ako," putol ni Marilu. "Ang akala niyo, nagtagumpay na ang plano niyo?" Narinig niya ang bulong-bulungan mula sa mga miyembro ng board, mga ginoo at ginang. Sabi ni Isabela, ang boses ay naging malumanay na, para bang nagpapaliwanag sa isang bata. "Pasensya na po kayo. Ang aking biyanan ay hindi po maganda ang kalagayan ng kanyang pag-iisip nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding trauma. Siguro'y mas mabuting dalhin na muna natin siya sa ospital para makapagpahinga." Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Marilu. Isang tawang malamig at walang saya. "Trauma? Oo, Isabela. Nagdulot nga ito ng trauma. Pero hindi nito sinira ang aking pag-iisip. Sa katunayan, pinalinaw pa nga nito ang lahat." Itinuon niya ang kanyang mukha sa direksyon kung saan niya naririnig ang mabibigat na paghinga. "Mr. Sandoval, nandyan po ba kayo? Ang amoy ng tabako sa inyong damit ay hindi maipagkakaila." Isang pag-ubo ang narinig niya. "Oo po, Ma'am Marilu, nandito po ako." "At kayo, Mrs. Reyes, ang kalansing ng inyong gintong pulseras ay musika pa rin sa aking pandinig." "Present po, ma'am." Ang pagkawala ng aking paningin. Pagpapatuloy ni Marilu, ang boses ay unti-unting lumalakas. Ay may ibinigay na kapalit. Pinalakas nito ang aking pandinig. Naririnig ko ang bawat bulong, ang bawat paghinga. Naririnig ko ang katotohanan sa bawat boses. At naririnig ko ang kasinungalingan sa iyo, Isabela. "Tama na yan." Sigaw ni Isabela, ang pagkukunwari ay tuluyan nang nawala. "Wala kang pruweba." "Mayroon," kalmadong sabi ni Marilu. Tumingin siya sa direksyon ni Attorney de Guzman. "Attorney, kung maaari, i-play ang recording." Utos ng abogado. Isang click. Isang sandali ng static. At pagkatapos, "Sigurado ka ba, Marco? Walang atrasan to." Ang boses ni Isabela, malinaw na malinaw. "Pero Isabela, nanay ko pa rin siya." Ang mahinang boses ni Marco, isang kolektibong paghinga ng gulat, ang narinig ni Marilu mula sa buong silid. Sunod-sunod niyang narinig ang pagpapatuloy ng usapan. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa ataol ng kasinungalingan ni Isabela. Pagkatapos ay ang pangalawang recording, ang pag-uusap ni Isabela at ng kanyang abogado tungkol sa isang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pagkamatay ng kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan." Pasigaw na tanggi ni Isabela. "Hindi yan totoo?" tanong ni Marilu. "Kung ganoon, bakit naririnig ko ang pagyanig ng iyong mga tuhod? Bakit naririnig ko ang pagbilis ng tibok ng puso mo na parang isang kabayong tumatakbo para sa kanyang buhay?" Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng conference room. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga yabag na narinig niya ay mabibigat at sabay-sabay. Mga yabag ng awtoridad. "Isabela Sebastian, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at murder," sabi ng isang malalim na boses. "Hindi! Bitiwan niyo ako! Marco! Marco! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Isabela, ang boses ay puno ng purong sindak. Narinig ni Marilu ang pagkaladkad, ang tunog ng posas na isinasara, at ang desperadong pag-iyak ni Isabela habang inilalabas ito ng silid. Nang tumahimik na ang lahat, isang tunog na lang ang natira. Ang tunog ng isang lalaking umiiyak sa sahig. "Mama! Mama! Patawarin niyo po ako! Patawad!" Kinapa ni Marilu ang gulong ng kanyang wheelchair
at itinulak ito palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Huminto siya sa tapat ng kanyang nag-iisang anak. Ang galit niya para kay Isabela ay parang isang bagyo, mabilis at mapanira. Ngunit ang nararamdaman niya para kay Marco ay isang sakit na mas malalim, isang sakit na walang katapusan. Tumayo ka, utos niya. Mama, please. Sinabi kong tumayo ka. Mas malakas niyang sabi. Narinig niya ang paggalaw nito, ang pagtayo nito sa nanginginig na mga binti. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ito ang pinakamasakit, ngunit ito ang tama. Humarap siya sa direksyon ng mga miyembro ng board. Sa harap ninyong lahat, deklara niya. Ang boses ay matatag na parang bato. Itinakwil ko na ang aking anak. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng panibagong kaayusan sa Sebastian Corporation. Si Isabela ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Marco, bilang kapalit ng kanyang testimonya laban sa asawa, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya at nagsimula sa mahabang daan ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Isang maaraw na umaga, itinulak ni Aldrin ang wheelchair ni Marilu sa isang pamilyar na lugar para sa kanya, ngunit bago para rito. Isang simpleng sementeryo sa probinsya, huminto sila sa harap ng isang puntod. Rosalinda Reyes, minamahal na ina, tahimik na inilapag ni Aldrin ang isang pumpon ng puting bulaklak. Maganda ba rito? Tanong ni Marilu, nakatingin sa kawalan. Opo, sagot ni Aldrin. Tahimik po. Presko ang hangin. Maraming puno. Ang nanay mo, siguradong masaya siya para sa iyo ngayon. Ngumiti si Aldrin. Salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo, Aldrin. Putol ni Marilu. Huwag mong kalimutan yan. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tumayo lang sila doon ng ilang sandali. Isang mayamang ginang at isang dating tricycle driver, pinag-isa ng isang hindi inaasahang tadhana. Kinabukasan, sa isang espesyal na pagpupulong, hinarap ni Marilu ang mga pinuno ng kanyang kumpanya. Marami nang nagbago, simula niya, at marami pa ang magbabago. Simula sa araw na ito, ang Sebastian Charity Foundation ay hindi na lamang isang pangalan sa papel. Ito na ang magiging puso ng ating kumpanya. Nagpatuloy siya. At para pamunuan ang panibagong misyon na ito, ipinapakilala ko sa inyo ang bagong Executive Director, si G. Aldrin Reyes. Lahat ng mata ay napunta kay Aldrin na nakatayong hindi makapaniwala sa isang sulok. Nakasuot siya ng bagong suit, ngunit sa ilalim nito ay ang parehong Aldrin na may pusong ginto. Pero ma'am, bulong niya, tinulungan mo ako nung wala akong maiaalok sa'yo. Sabi ni Marilu, oras na para tulungan kita ngayon na kaya ko na. Ang kailangan ng foundation ay hindi isang taong magaling sa numero, kundi isang taong may puso sa tamang lugar. At wala akong ibang maisip na mas karapat-dapat kaysa sayo. Tinulungan ng foundation si Aldrin na bayaran ang lahat ng kanyang utang. Ang anino ni Mang Cardo ay tuluyan ng naglaho sa kanyang buhay. Nagsimula siyang mag-aral, magbasa, at sa tulong ni Atty. De Guzman, unti-unti niyang natutunan ang pamamalakad sa isang organisasyon. Nahanap niya ang kanyang bagong layunin. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Marilu sa balkonahe ng mansyon, may biglang nangyari. Aldrin, pakikuha mo nga ang baso ng tubig sa tabi mo, sabi ni Marilu. Sige po. Inabot ni Aldrin ang baso. Habang inaabot niya ito, biglang natigilan si Marilu. Kumurap-kurap siya. Sandali. Bakit po, ma'am? Ang kamay mo. Bakit may kulay? Nagulat si Aldrin. Po? May malabong hugis akong nakikita. Isang anino.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman, isang maliit na pag-asa. Ang mga doktor na unay nagsabing permanente na ang kanyang pagkabulag ay nagulat. Ang trauma sa kanyang ulo ay unti-unting gumagaling. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang mga anino ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Ang mga hugis ay nagkaroon ng kulay. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo sila ni Aldrin sa isang simpleng karinderya, ang paboritong lugar ni Aldrin para magmeryenda, itinaas ni Marilu ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga ngiti ng mga taong kumakain, ang kulay ng pagkain sa mga plato, at sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng kabaitan, ang ngiti nitong bahagyang nahihiya, ang peklat sa gilid ng labi nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marilu. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Aldrin na nakapatong sa mesa.